building block of a strong financial foundation. Paano nga ba natin i-build yung strong foundation natin? Parang bahay din yan. Dapat matibay yung pundasyon kasi pag hindi matibay, isang bagyo lang, di ba? Iba na yung bahay natin. Ang unang ginagawa ng bahay is haligi. Ganon din po sa financial foundation, haligi. Ang bubong kasi ng financial foundation is investment. Pero ang haligi po is increase cash flow. Bakit kailangan natin i-increase yung cash flow natin? Kasi para madali tayong makapag-ipon, para madali tayong makapagbayad ng utang kung mayroon tayong mga utang. Diba? Kaya mahalaga na mayroon tayo, ma-increase natin yung cash flow natin. Pangalawa is, yung next na haligi is short-term and long-term healthcare. Ang short-term healthcare ay provided po yan ng kumpanya kung saan ka nagtatrabaho. Kung OFW ka, tulad ko is mayroon kang short-term sa amo mo. Pero ang short-term healthcare is panandalian, short lang, di ba? Kasi pag nawala ka na sa trabaho mo, wala na yung short-term healthcare mo. Kaya dapat mayroon tayong long-term healthcare. Kasi dito natin mas kailangan yung long-term healthcare pag nag-retire tayo. Di ba? Pag tumanda tayo, nagkasakit tayo, pag nag-retire tayo, doon na tayo lapitin ng sakit. Kaya kailangan natin ng healthcare. Ang dapat po is annual income times 5. And then, next po is term life insurance. Kailangan mo ng term life insurance kasi pag in case na may mangyari sa atin, di ba, mayroong instant money makatatanggap yung pamilya natin. Dapat po, mayroon po tayong annual income times 10. And then next po is eliminate natin yung utang. Kung mayroon tayong mga utang, dapat bayaran natin. And then is emergency fund. Dapat mag-build po tayo ng emergency fund at least 3 to 6 months na expenses. Kasi kung may emergency, mayroon tayong magagamit. Kung mawalan tayo ng trabaho, di mayroon tayong emergency fund. Kaya huli po yung investment, siya yung bubong. Kasi pag inuna mo yung bubong, tapos wala kang emergency fund, di may tendency na ma-withdraw mo yung investment mo. Di nagiba na agad, di ba? Tapos pag may utang ka, di parang niluloko din natin yung sarili natin. Nag-invest ka, tapos marami ka palang utang, di ba? Lugi ka rin, di ba? Kaya importante i-build natin yung strong foundation natin pababa. Unahin natin yung baba bago ang taas. Investment pala is dapat pala is times 20 na income mo.